Mercy Sunot iuuwi na sa Pilipinas. Ibinahagi ng ilang fans na naging kaibigan ng namayapang si Mercy Sunot, isa sa vocalist ng bandang Aegis, ang naging laban niya sa sakit na kanser habang nagpapagamot sa Amerika. Nitong nakaraang November 18, pumanaw si Mercy ilang araw matapos ang kanyang 48th birthday noong November 6. Sa nakaraang episode ng Kapuso Mo Jessica Soho, nagbigay ng pagpupugay ang programa sa OPM Singer kung saan sinariwa ang pagsisimula ng kanyang karir at naging laban niya sa kanser. Mahigit isang linggo bago siya pumanaw at ilang araw matapos ang kanyang kaarawan, nagawa pa ni Mercy na kumanta sa isang pagtitipon sa California, USA kung saan inawit niya ang kanyang hit song na Luha. Kaya naman labis na lang ang pagkagulat ng kanyang mga tagahanga at mga kaibigan sa bigla niyang pagpanaw. Nagmula si Mercy sa lalawigan ng Cagayan de Oro City. Ang kanyang husay sa pagbirit ay impluwensya umano ng kanyang nanay na si Emma. Sa isang episode ng Tonight with Arnold Clavio noong 2014, sinabing mahilig ding sumali si Mercy sa mga amateur singing contest. Taong 1995 nang maging vocalist ng bandang Ag Sound Trippers na nagtanghal sa Japan sina Mercy at mga kapatid niyang sina Juliet at Ken. Inihayag ni na Mercy at Juliet ang kanilang mga pangamba noong nagsisimula sila sa industriya na baka hindi sila magtagumpay at hindi nila masuportahan ng kanilang mga pamilya. Pagbalik nila sa Pilipinas noong 1997, inilabas nila ang kanilang unang album na Halik na naging quadruple platinum hit. Kasama sa kanilang tagumpay ang mga imbitasyon na nagtanghal sa ibang bansa at ginawa rin musical ang kanilang mga awitin para sa Rock of Ages. Nang hindi na masyadong naging aktibo sa musika, tinutukan ni Mercy ang pag-alaga sa kanyang mga anak, pero nanatili pa rin siyang konektado sa kanyang fans sa social media hanggang sa matuklasan niya ang bukol sa kanyang dibdib. Ipinaalam ni Mercy sa kanyang dating fan na naging kaibigan na si Nemia ang tungkol sa kanyang problema at kagustuhan na magpagamot sa Amerika. Ayaw niyang magpagamot sa Pilipinas. Sabi niya, kung magpapagamot ako, gusto ko dito sa Amerika ate. Saad ni Nemia tungkol sa pag-uusap nila noon ni Mercy. Tinulungan ni Nemia ang iba pang kaibigan na sina Irene at Donnie na makakuha ng kanyang visa at health insurance ang OPM Singer para maisagawa ang pagpagamot niya sa Amerika. Nang isagawa na ang mga health test kay Mercy, doon na nalaman na kumalat na ang cancer sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ayon kay Nemia, nagsagawa ng radiation kay Mercy para sa kanyang buto at hiwalay na daily treatment sa kanyang baga. Makaraang 5 buwan na gamutan, nakitang positibong pagbabago sa kalagayan ni Mercy. Nakapagdiwang siya ng kanyang ika-48th birthday noong November 6 at 3 araw makalipas nito, nakadalo siya sa isang pagtitipon at pinaunlakan niya ang hiling ng mga tao na umawit. Kaya mahal na mahal siya ng tao, hindi siya tatanggi, ani Donnie. Masigla siya, parang wala siyang iniindang sakit. Noong November 12, sumailalim si Mercy sa operasyon at naging maganda naman umano ang resulta. Pero pagkaraan ng 2 araw, sinabi ni Nemia na tumawag sa kanya ang doktor para ipaalam na bumaba ang oxygen level ni Mercy. Nag-alala umano si Mercy pero pinapakalma siya ni Nemia at sinasabihan na, lumaban ka, okay ka lang. Sa TikTok video, ibinahagi ni Mercy sa kanyang fans ang pagsailalim niya sa lung surgery at nakaranas siya sa hirap na paghinga kaya inilagay siya sa ICU. Kasabay nito ang paghingi niya ng dasal para sa kanyang paggaling. Ayon kay Nemia, na-intubate si Mercy pero nag-alala umano ito baka maapektuhan ang kanyang boses. Sa huli, pumayag din siya na ma-intubate. Gayunman, sunod na rin na nakaproblema ang kanyang kidney kaya isinailalim na rin siya sa dialysis. Ayon kay Irene, nagulat sila nang makita nilang pinapump at nire-revive na si Mercy dahil tumigil na ang tibok ng kanyang puso hanggang sa ideklara na ng doktor ang kanyang pagpanaw. Ayon sa oncologist na si Dr. Jennifer Andy Castro Mercado, nangyayari ang postoperative complications hanggang sa loob ng 1 buwan matapos ang operasyon. Nahirapan huminga, nagkaroon din ng problem sa kanyang renal or kidneys. Mukhang napunta siya sa multi-organ failure.
Saad ni Dr. De Castro Mercado sa posibleng nangyari kay Mercy. Sinabi ni Nemya na inaasikaso pa nila ang mga dokumento para maiuwi ng Pilipinas ang mga labi ni Mercy. Yung pagfa-fly ng body niya, wala pa kasi wala pa kami yung death certificate at saka kailangan pang ayusin sa Philippine Consulate, paliwanag niya. Maari umanong sa unang linggo pa ng December maiuwi ang mga labi ni Mercy sa bansa. Mercy, maraming salamat sa pagmamahal, sa iyong magandang tinig at sa iyong magandang musika na maiiwanan mo. Hindi ka makakalimutan ng buong mundo, sabi ni Donnie.